So, hi there mga kapatid. For today, papakita natin yung naging statement ni Sir Jason sa dun sa regarding dun sa kaso ng isang leader ng KOJC sa US na binasuran na nila. Ito i-explain ni Sir J kung ano-ano yung mga kaso na na-dismiss. Nag-breaking news kasi ito sa SMNI page nila sa Facebook, pero for whatever reason hindi ko siya ma-open dito sa lugar ko. So I don't know why, blinak yata nila, hindi ko rin sure. So na shinare yun ni Crisette. Just 1 second, i-retrieve ko lang. So heto siya guys, kasi ito nakalagay kasi doon 32 minutes siya na post sa SMNI. So hindi ko sure bakit hindi ko ma-open dito. Ito galing to kay Crisette, ito sa baba. Sabi niya ganun, meron siyang statement, may caption si Crisette dito na Riza Hontiveros, baka manalo si Kibuloy nito as senator because people will feel he is being targeted due to his close ties with PRRD, which is true naman. Kaya nga diba tina-target si Pastor, kasi nga alam ng lahat naman na close siya sa mga Duterte, at itong admin na ito, itong banghag admin na to, for whatever reason, galit na galit sila sa mga Duterte, na kung tutuusin sila naman ang nagpanalo para makabalik sila sa kapangyarihan. Pero tignan mo yung nila, mga walang utang na loob, yung mga mangga na yan. So sabi niya dito, dun sa breaking news, nakalagay na just in daw. Dito saglit lang, ko lang sa screen. Ato, nakalagay dito, this morning pa kasi, syempre gabi na namin dito. Nakalagay doon, sabi ng SMNI News, Justin, Korte sa Amerika, binasura ang mga kasong human trafficking, forced labor, at money laundering versus KOJC KOJC leader. So sabi dito, abangan ang buong detalye sa SMNI News Blast. Actually, nagpalabas, and then meron din sila Boss Dada, meron din silang kinover kanina doon sa Banateros na portion nila doon sa SMNI. Saka partner mo sa balita na page. So yan yung post na yon. Tapos in relation to that, eto titignan natin yung naging pahayag ni Sir Jason sa. So eto guys, pakinggan natin yung naging statement ni Sir Jason sa. Okay. Sige, anytime. Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Tayo po ay sumasaimpapawid on streaming. And I do hope that you are in good hands. Kami po ay nagla-live ngayon because mayroon pong malaking balita galing sa Estados Unidos, no, sa United States of America, kaugnay sa mga kasong kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Kung inyo pong magugunita, ilang taon na rin ang nakaraan ng magsampa ng kaso ang Amerika, ang gobyerno ng Amerika sa pamamagitan ng kanilang mga state attorney laban kay Pastor Kibuloy. Bagay na siya rin pong kinopya, kung inyo pong maalaala, yung pong mga kasong iniharap dito sa Pilipinas sa Regional Trial Court ng Quezon City at sa Pasig City ay halos verbatim po na kinopya yung complaint. At gaya po ng naunang pinost namin ay dinismiss po ng korte sa Amerika yung mga kaso, lahat po ng kaso laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. At gaya ng sabi ko kanina, magantabay lang sa mga detalye kung kaya tayo po ay sumasaimpapawid. At ayon po rito,
sa balitang ating natanggap mula sa ating mga kasamahan sa Amerika, ang korte po sa Amerika ay binasura ang mga kasong human trafficking, forced labor, and money laundering laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. At yan po ay walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Mabibigat po ang mga kaso kung tutuusin. Ano po? Ang kaso laban kay Mr. Kibuloy at mga mabibigat din pong kaso laban sa isa pa na leader po ng KOJC na si Marisa Dueñas. Ano po? Ibinasura na rin po ito ng korte sa Amerika. Gaya po ng binanggit ko kanina, hindi po biro yung kasong mga binanggit kanina, katulad ng human trafficking, forced labor, at money laundering. Ang mga ibinasura po ng korte sa Amerika matapos nga pumasok sa, ito po pakinggan nyo matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas, ang human resource head ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ sa may Van Nuys sa State of California. Sa isa pong exclusive na panayam kay Attorney Elvis Balayan sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa pa sa mga abogado ni Pastor Apollo C. Kibuloy, may tuturing po ito, sabi nila, na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Ito po ang pagkakasabi ni Attorney Elvis Balayan, po, legal counsel ni Pastor Kibuloy sa kasong TRT o sa na nagsasabing ganito po, napakaganda sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining, pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss yung mga napakabigat na mga krimen na isinampa laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, asan na ba yun? Forced labor, money laundering, human trafficking. Yan po ay napakabigat na mga krimen at in a sense, sabi ni Attorney Balayan, anong tawag nito? Isa po itong legal victory. Ang nasabi pong plea bargain, mga kapatid, mga kaibigan, isang plea bargain agreement sa U.S. Attorney Office, ay pinirmahan nung pa pong Lunes, ni Dueñas at ng kanyang abogado na si Attorney John Littrell, si Attorney John Littrell, habang pinirmahan naman ito para sa panig ng Amerika ni U.S. Attorney Gregory Stapes, noong pong Martes. So, yan po ang anong tawag nito? Sequence of event. Ipinapaliwanag naman ni Attorney Balayan ang naging desisyon ni Dueñas na tanggapin ang nakalabag ito sa batas ng Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Sabi po ni Attorney Elvis Balayan, yun po ay pinasok ni Marisa na part ng kanyang proseso sa Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala ay punishable sa batas ng Amerika. But of course, mga kaibigan, dahil nga ito nga ay punishable o pinaparusahan sa Amerika being a crime, umamin po siya sa kanyang krimen. Itong si si Marisa. Tinuran din ni Attorney Balayan na iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at sa batas ng Amerika, at binigyan diin na walang intensyon na manloko si Binibining Dueñas kundi upang magpatuloy lamang
yung gawain sa kanilang simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at sa pagtulong sa kapwa. Atin pong basahin pa yung mga sinabi ni Attorney Balayan, yung mga naging sistema o proseso sa Kingdom of Jesus Christ sa Amerika, na kung saan nagkaroon po ng mga marriage o pagkakasal, o pag-iisang dibdib among the members ng kanilang simbahan, anong tawag nito? Tapos meron po silang special procedure, kung tawagin nila, to undergo that under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yan po naman ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas ngayon po sa kasawiang palad. Ayon po sa batas ng Amerika, ito po ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya't si Marisa naman I'm sorry. Sandali lang po, Exciting itong balitang ito Balikan natin to. Nasaan na ba ako? Yun nga, sa kasamaang palad po, ayon sa batas ng Amerika, ito po ay violation ng mga batas nila. Kung kaya't si Marisa naman po, out of realizing, ibig sabihin na pagtanto niya na may mali sa ginawa, kanya pong tinanggap yun. Pero at the very outset, wala daw po siyang intensyon na mag-commit ng fraud na tinatawag nila, bagkus gusto lamang niyang sumunod sa mga aral o turo ng alituntunin ng kanyang simbahan, yung Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din po ng abogado na si Attorney Balayan na hindi totoo ang kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. Bagkus nananatili po itong matapat sa simbahan at ganun din kay sa spiritual leader ng KOJC na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi may mga lumalabas ng mga chismis, kaya nag-plea bargain kasi umalis na siya. Wala pong ganon. Ang sabi ni Attorney Balayan, siya po ang legal counsel ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ganun din po nung akusado, po. At ang pinaka-importante rito, sabi ni Attorney Balayan, na gusto naming bigyan linaw, sabi niya, si Marisa Dueñas po ay hindi tumiwalag o lumalaban sa sinuman sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pagpasok sa plea bargain agreement. In fact, ang katotohanan niyan, sinusuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang wala naman pong krimen na forced labor, wala rin po yung krimen na money laundering, at wala rin pong human trafficking. Ito po yung tatlong mabibigat na kaso. Ito rin yung mga pinipilit ni Senator Risa Hontiveros na ngayon, ewan ko kung anong reaksyon ni Senator Hontiveros sa mga oras na ito. Ngayon, ang tawag nito, mula pa rin po sa statement ni Attorney Balayan, sabi niya, tinatanong kasi ng mga kumusta na si Miss Dueñas. Sabi niya, she remains to be a loyal servant and a full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman ay hindi siya tumalikod sa mga turo ni Pastor Apollo C. Kibuloy or sino man sa mga kasamahan niya sa Kingdom of Jesus Christ. Dagdag pa ni Ginoong Balayan, ang ginawang hakbang ni Binibining Dueñas ay hindi po nakakaapekto sa iba pang mga kasong kinakaharap ng iba pang akusadong KOJC leader doon po sa Amerika. Meron pa ho kasing mga iba't ibang maliliit na kaso na lang doon. Pero itong mabibigat na kasong forced labor, human trafficking, money laundering, ito na po yung sinasabing dismiss na po. Sabi nga nito ni Balayan, we have to remember, lagi nating dapat sinasabi na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. It does not in any manner, way, or no matter
how you look at it, affect or prejudice yung kanyang mga kasamang akusado sa mga charges na yon, lalong-lalo na po kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ngayon, base po sa huling mensahe naman ni Ginoong Balayan, wag daw hayaang magpakalat ng mga fake news o mga maling impormasyon o mangintriga ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo C. Quiboloy na nananatiling inosente naman, no? Sa harap ng batas sa kabila ng mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Kasi ang kinasuhan mo yung si Dueñas eh. Ngayon dito sa Pilipinas sinasalsal naman yung mga balita over the last couple of years. Ang dinidiin ito si Pastor Quiboloy hanggang sa Philippine Senate. Ngayon, sabi niya, malayo naman sa logic kung komo may nagkaroon ng kaso si Marisa, doon i-relate mo kay Pastor. Maliban na lamang kung gumawa ka ng fake news o intriga. May mga sariling hinaharap na kaso dito si Pastor at yun ay kanyang kasamang akusado. And under our Constitution, the presumption of innocence prevails until you are proven guilty beyond reasonable doubt. Huwag po nating babaliktarin o bibigyan ng maling interpretasyon ng batas, lalong-lalo na po sa konstitusyon natin dito sa Pilipinas. Samantala, kasunod nito, naglabas naman ng pahayag ang KOJC bilang suporta kay Binibining Dueñas. Ayon po sa kalatas ng KOJC, kinikilala nila na naging katapatan at sinseridad ni Dueñas sa paglilingkod bilang isang misyonaryo sa Amerika. Bagamat nakalabag ito sa batas ng lupa dahil sa pagnanais na mas makatulong sa mga gawain, mananatili pa rin mangingibabaw siyempre ang turo ng Biblia, kabilang narito ang pagsunod sa batas ng lupa. Kaya naman po, ayon sa KOJC, patuloy silang sumusunod, tumatalima sa mga proseso ng sa buong tiwala na ipinapaubaya ang lahat ng kalooban ng Diyos sa kanyang paggawad ng makalangit na hustisya. So yan ho itong mga official announcement mula sa KOJC, mula sa kay Marisa Dueñas. Sorry. So, yun guys, yung naging statement ni Sir Jason sa, yung full video nun, nandun sa Facebook page ni Sir Jay. Puntahan nyo na lang. I think that is the personal account ni Sir Jay. And then, meron pa siyang isang post regarding to dun sa naging statement ni Attorney Torion. Basahin ko na lang dito sa baba. Nandito kasi sa baba yung caption niya. So, sabi dito, hayaan na lang natin sila. Siguro ito kasi pertaining doon sa mga media na bias na kung ano-ano pa yung sinasabi, na iba naman yung parang binabalita nila regarding dun sa dismissal ata ng case, yung sa update. So, ito kasi 2 hours ago lang. So, meaning to say, I'm not quite sure kung ito yung, yung sa time namin dito. Nakita ko lang siya kanina nung bago ako mag-vlog. So, sabi niya dito, hayaan na natin sila. Nakaka-caps lock pa talaga. So, yun na nga yung mga bias na media. Tapos, on mainstream media reportage, yun nga, tama, yun nga yung pinapatungkulan niya. So, here is the reaction of Jose Maria College Law Dean Sir Lito Torion, led counsel of Pastor Apollo C. Quiboloy and other co-accused KOJC members. So, and I quote, silent na lang po tayo muna. Bastang importante na dismiss na ang mga seryoso, masyado o mabibigat na kaso sa ibang bansa or pinagtutungkulan niya yung sa USA. And then, siguro end of quote na yung part na. And then, there's another one, yung, and I quote, pero ang ibinabalita nila ay yung pinakamagaang kaso at nagpli lang para kay wala ng hassle at makalabas kaagad
So, si Sir J kasi is from Davao. So, binabasa ko lang kung paano niya sinulat. Sana yung accent ko tama dun sa the way na dapat basahin. So, pero iba pa rin ang angling ng report nila. Parang gano'n. Parang ganyan. Kaya silent na lang basta ang mahalaga dismiss na at nakalabas na sa kulungan, period. So yun lang. Ako bibigyan din ako ng reaction. Kanina, guys, may na so ito lagyan natin dyan si Atty. Torion. Kanina kasi may napanood ako on the way home, yung balita na interview ni Risa si Virus, pero hindi ko masyado kasing alam kung updated siya or ano yung nauna, kung ito ba yun nauna, yung statement nila or yung kay Virus, which is kung susumahin ko yung parang timeline niya, parang mas nauna yun, yung interview ni Virus bago ito, kasi parang sinabi pa nga niya doon nananawagan pa siya na kung gusto daw mag-cooperate nung si Duenas ba yun, yung pangalan nung KOJC leader, na sinasabi pa niya doon na magko-cooperate kasi parang mag-open siya ng hearing for pastor sa October 23 na meron naman daw siyang mga ilalabas na mga witness, ganyan, na bagong mga planted witness niya, yung mga tinuruan niya, yung mga witness niya, mga peking may mga binabasa naman, may binabasa na nga sila, hindi pa nila ma-perfect. Well, expected naman kasi yon, kasi lalo kung peke talaga siya, kung ginawa lang, for sure naman talaga mga, ano bang tawag doon, mga ngatal ba yun? Parang yung Ilocano kasi parang bedal yung ganun. Parang siya. Hindi ko alam yung term, na isang term doon eh. Basta parang nauutal ka ganun. Kasi nga hindi mo naman na-experience, hindi naman totoong nangyari. Kumbaga may gumawa lang ng script for you. Mahirap talaga, tapos plus the fact pa na malay mo naman, mahina yung kukote nila, 'di ba? Yung brain cells nila hindi gumagana. So, may mga tao talaga na mahirap mag-memorize, to be honest. Hindi naman lahat ng tao pare-parehas kasi yan yung sa memory natin. Yung minsan kasi yung iba nagre-retain, lalo pag kunyari pag lagi-lagi nilang binabasa, meron yung ganun, parang very slow yung retention nila. Kailangan ilang beses mo pang babasahin, i-memorize bago siya pumasok sa utak mo. Yung iba naman, yung nagka-cram, minsan parang bahapyaw lang. Tapos yun, agad-agad andun na talaga kumbaga naka-stick na sa nila, sa utak nila. Kahit na balibaliktarin mo minsan, kabisado na nila. May mga ganun. So, siguro tong mga planted na to, tong mga witnesses ni Risa na to, bubita lang siguro. Kaya, nahihirapan sila. Plus the fact na kinakabahan din siguro sila kasi nga, hindi naman totoong nangyari sa kanila. Alam mo yon. Pero yun na nga, may script na nga sila, hindi pa nila pre-practice bago man lang sila sumalang. Na kahit nahalata na, well, para sa akin kasi, kahit sino sigurong tao na makapanood, kahit sabihin mo pa nga yung iba na hindi naman nakapag-aral, wala naman alam sa batas-batas na yan. Obviously, kasi pagka nagsasalita sila, kaya hindi ko talaga yung pinapanood yung hearing na yun kasi nakakasayang lang ng oras, walang kwenta. Halata mo talaga na planted siya, yung parang walang consistency. Tapos yung thoughts nila or yung statement nila minsan parang hindi siya talaga nagja-jive. Once ko lang ata parang napahapyawan ko lang before. Tapos ganun yung parang naging observation ko, parang sabi ko sa isip-isip ko, dami-dami ko pang dapat gawin. Parang nag-aaksaya lang ako ng oras dyan. So, yung iba, yung mga highlights, nakikita ko na lang siya sa TikTok, sa Reels. So, yun, nagkakaroon pa rin ako ng idea kung ano yung mga nangyayari. Kasi minsan, ang talagang inaano lang din nila doon, pinipili lang nila yung kinakapture nila yung mga part na halata mong bobo lang, yung ganon, na wala namang katuturan yung hearing na yun. So, ngayon, yun nga, yung napanood ko kay Risa na parang sinasabi nga niya na mag-hearing daw, ganyan-ganyan, may mga bagong witnesses na naman daw, na yung mga
Ewan ko, binayaran na naman nilang mga witness na sasayangin na naman nila yung pera ng taong bayan para na sa mga walang kabuluhang hearing na yan. So, yun. At saka yung, ano na ba yung sasabihin ko? Yung sinabi niya na parang dapat magkaroon naman daw ng konting hiya, ganyan. Tapos meron akong nakita na isang nag-reels, hindi ko kasi siya na hindi ko kasi siya na-save kasi bigla na lang siyang dumaan. Sinasabi niya doon na napaso daw si Risa doon kasi yun daw mga binabanggit niya, which is sabi ko din naman kahapon, with yung mga binabanggit niya doon is parang naka-pertain doon sa mga tao na yung mga kakampi niya, gaya ng yan, yung convicted na yan si Castro, na dapat sa kanya niya sinasabi, parang napikon yata siya. Kaya, ang sabi, kaya ata siya magpapahiring kasi nga, gustong-gusto niya talagang gumante, alam mo yon na kasi nga napikon siya, nasunog siya dun sa mga sinabi niya na, hindi niya siguro, ewan kung talagang pinag-isipan ba niya yun, it came from nowhere, parang gano'n, na biglang sinabi lang niya gano'n, na hindi niya iisip na, hala, yung mga sinabi ko pala, itong mga tao pala ng mga malalapit sa akin ay matatamaan. Yung parang ganon. Parang basta labas lang siya ng labas ng statement niya kasi nga galit na galit siya, alam mo yun. Pikon na pikon siya sa pagtakbo ni Pastor, which is alam mo kasi, Virus, panahon mo ngayon pero hindi lahat ng pagkakataon ay sa'yo. Kumbaga, may kasabihan nga sa amin, mga magkakaibigan dati, na hindi araw-araw birthday mo. Okay? So, alam mo, magsaya ka ngayon. Pero sa totoo lang, hindi naman 100% na nakakapagsaya ka. Kasi nga, naano ka rin, nasusunog ka rin. Alam mo yung mga actions mo, yung mga sinasabi mo. Hindi lang basta basher Kasi, hindi kagaya ng mga binabayaran yung mga trolls na para lang mang bash, diba? Yung sa amin kasi legit talaga na yung talagang opinion namin na talagang, kaya natatamaan ka talaga. Yun lang yung masasabi ko. So, yun lang yung naging opinion ko dyan. Meron din statement si attorney, yung lawyer nga na nagbigay ng statement, yung binasa kanina ni Sir Jay. Mapapanood nyo sa SMNI, sa kapartner mo sa balita. Yung kay Boss Dada din maganda yung naging reaction, opinion nila kanina sa Banatero. So guys, panoorin nyo doon, meron din doon. Ang ko lang, may isa lang ako na panghuling video. Very important to Alam ko kumalat na siya. Madami ding nag-discuss. Yung regarding sa binitay sa KSA na Pilipino. Meron lang ako nakita dun sa post ni shinare ni Sas. Tapos hindi ko lang sure kung kanino siya, pero makikita natin dun sa TikTok kasi yon. Kaya eto, saglit lang, hanapin ko lang. So, heto siya guys. Kumalat siya sa sa Facebook. Kay Sas ko to nakita sa wall niya. So, panoorin lang natin. I know, alam nyo na ito. Madami na ding nag-share sa TikTok. Yung at Rodrigo64152, shout out sa kanya to. Pag-aari niya, pahiram po muna. Kung sino man po yung may-ari nito. Pahiram po muna tong ginawa niya. Napakagaling ng pagkakagawa niya dito Ang naging nito, ang naging parang caption isa sa taas is parang malaki daw ng diferensya ni Bongbong at ni Tatay Digong, which is true naman walang-wala naman panamayan si bangag kay President Duterte. Kumbaga hindi nga sila dapat kino-compare kasi malayong-malayo. Kumbaga si Tatay Digong 10, si BBM negative 100. So, yun. So, eto. Tignan ko lang kung nag-start siya. Kasi parang nag-start na siya. Walang sound. Eto, saglit lang. I-start ko lang po. Higit 2 dekadang nagtrabaho bilang kusinero sa Middle East si Roderick Aguinaldo. Pero nasangkot siya sa pagpatay sa isang Pakistani sa Bahrain. May 2017 nang hatulan ng korte si Roderick ng kamatayan. 1 taon mula nang unang sumulat si Pangulong Duterte kay King Hamad bin Isa Al Khalifa ng Bahrain, ibinaba sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay kay Roderick. Muling sinulatan ng Pangulo ang hari ng Bahrain para naman sa panibagong hiling na pardon para kay Roderick. Wala pang 1 taon mula nang maibaba sa life imprisonment ang hatol na bitay, nakalaya si Roderick Aguinaldo matapos na mabigyan ng royal pardon ng hari ng Bahrain.
Agad na ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa Hari ng Bahrain sa pagpardon kay Aguinaldo kasama ng 15 pang OFWs. Masasabi ko na ito yung pinakamatinding himala na nangyari sa buhay namin. Ibinunyag naman ni Pangulong Duterte kung paano nailigtas sa parusang bitay ang Pinay overseas worker na si Jennifer Dalquez sa UAE. Ayon sa Pangulo, tinakot niya ang mga opisyal ng UAE na ipatitigil ang employment doon oras na bitayin ang ating kababayan. What I'm trying to say is, kung hindi ka walang mangyari talaga sa bayan na ito. Totoo lang. If you cannot say better behave. Ganito ang luha ng hustisya, ng kalayaan at ang muling makapiling ni Jennifer Dalquez ang kanyang pamilya. Sa Twitter post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalquez sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalquez. Sabi ko kasi, sabi ko, tayo ninyo yan. Sabihin ko sa inyo. Naginagpis ang magkakapatid na Dimapiles nang makumpirmang kapatid pala nila si Joanna Daniela Dimapiles ang natagpuan sa loob ng freezer sa Kuwait. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. Oh, parang pinirito ang gilitsyon. Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? Potang inaprinansya yung katawan. There will be no more recruitment for especially domestic helpers. Wala na. Pinamamadali ni Pangulong Duterte ang repatriation o pagpapauwi sa mga kababayan natin na gustong umuwi sa bansa. Hinatulan ng bitay ang mag-asawang pumatay sa OFW na si Joanna Demafelis. Sa kabila nito, hindi pa rin daw aalisin ng Pilipinas ang ipinatupad na OFW deployment ban sa Kuwait. Umaaksyon si Bim Santos. Nabawasan daw kahit paano ang bigat na nararamdaman ng mga kaanak ni Joanna Demafelis, ang OFW na pinatay at itinago ng kanyang mga amo sa freezer sa Kuwait. Bitay kasi ang naging hatol ng korte sa Kuwait sa mag-asawang sospek na sina Nader Esam Asaf at Mona Hasun. Sinalubong ni Pangulong Duterte ang mahigit 100 OFW na umuwi sa bansa mula Kuwait sa Naiya kagabi. Sila ang nag-apply ng amnesty kasunod ng anunsyong total deployment ban sa nasabing bansa. Hindi ko nagustuhan at saka hindi ko na masikmura. Sabi ko, pauwin mo lahat. Walang pera, mag-knockout ng aeroplano kung sino dyan, basta pauwin mo lahat. I'd like to say that again, welcome. I love you as a Filipino. Mahal ko kayo. At hindi po ako papayag na samantalayin kayo. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charge d'Affaires Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito. So, magbigay lang ako ng quick comment. Parang naiyak pa ako doon. Yung unang napalabas, yun yung time ni PRRD na, di ba, dati, siya may kamay na bakal. So, kahit na matatapang na mga leaders sa bansa, sa iba't ibang bansa, pag sinabi niya talaga, at least naman meron silang action, di ba? Ginagawa nila ng paraan. Yung mararamdaman mo talaga na kapag ka OFW ka, safe na safe ka noong mga panahon yun. Nung nandun pa, nakaupo pa si Tatay Digong. Kasi mahal na mahal niyang mga OFW, di ba? So, eto sa totoo lang, naging viral na ulit. Parang every time mapapanood ko siya,
ano siya, naiiyak talaga ako. Hindi ko lang siya ma-cover nung nakaraan. And then this time, meron nga, ito maganda yung pagkakaano kasi ito pagkaka-compare nitong nag-upload nito. Yun, shout out again, once again sa TikTok, kung kanino man yung Rodrigo, sana nga si Pangulong Duterte yan, yung may-ari ng account. Rodrigo64152, thank you so much for this video sa TikTok na kumalat. Hindi ko lang sure kung ilan ang followers ito, pero I'll check later on, ipa-follow ko siya. So, of course naman, obvious naman, siguro pro Duterte to. Kaya ang ganda ng pagkakagawa niya talaga. Marami na din gumawa, marami na din nag-attempt na ano, or, I mean, hindi attempt, marami na talaga na gumawa kasi nga gusto nilang i-compare o gusto nilang malaman ulit ng tao, yun bang sariwain, yung mga panahon na si Pangulong Duterte pa, na yung mga tao, alam mo na safe ka, na ngayon, yung mga tao pag, meron nga ako napanood na kalye survey ng isang vlogger na, As in, landslide talaga. Si PRRD pa rin talaga yung hinahanap ng mga tao. Tsaka syempre, ano pa na-expect natin yung kay Bangag, zero na naman. 'Di ba? Kaya yung mga survey minsan na pinapalabas nila, huwag kayo masyadong magpapaniwala dyan kasi parang namamanipulate nila yan eh. So, ang totoo yung nasa local ka, yung may ebidensya, kumbaga may resibo. Yun yung term nila may resibo. Na ito talaga siya, may mga videos sila na tinatanong nila yung mga tao na hindi nila pinupersa na sumagot, na si tatay di kong isagot nila, di ba? So yun, na-share ko lang kasi alam naman natin na nung panahon niya talaga, kahit sabihin natin ang daming bumabatikos kay Pangulong Duterte, mas marami pa rin talagang nagawang maganda si Pangulong Duterte sa bansa natin, kaya minamahal siya kaya nga diba, lagi nga sinasabi ng mga banateros na si Pangulong Duterte lang talaga yung nabigyan pa ng ng salamat PRD na na tribute, diba? Bakit sino ba sa mga naging past president yung may mga ganon, diba, na tribute, na yung mga tao umiiyak, gusto nila ma-extend pa siya, which is hindi naman kasi siya possible sa Pilipinas kasi nga one term lang tayo ng diba, yung mga president. So unlike dito, for example sa akin, ilang term ata, 3 sa US, 3 din yata, I'm not sure, pero nakakapag-re-elect yung mga past presidents o kaya nakakabalik sila. Ganyan ni Donald Trump, diba, kumakandidato ulit, yung mga ganun ba. So, let's continue. Ito naman, itong next na balita, ito na yung kay Bangag. Tignan natin. O sa embahada, alinsunod sa lokal na batas, naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. We tried everything, and for many years, and the Saudi government really tried. Ito pala, hindi ko alam kung mababasa nyo kasi ang liliit kasi niya, yung mga words. Yung nakalagay dito na caption nung gumawa, sabi niya dito, yung tumawa ka pa sa interview, yung busy ang administrasyon sa paninira kay VP, at may nakalimutan ng buhay ng tao, may binitay na OFW na hindi alam ng administrasyon. Yun yung parang naging caption. Kanina dun sa taas, meron din parang caption yon, yung unang video, yung first part sa taas. Medyo malabo kasi siya, hindi ko lang sure kung ano nga nababasa nyo, kaya binasa ko na rin lang kung ano yung naging caption niya. So let us continue. To look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures against of our friends in Saudi Arabia. Ano yung sabi niya? Deserve? Ulitin ko nga yung part na yun. Parang hindi ko masyadong na Ulitin natin guys, ulitin natin yung part lang na to, itong kay Bangag, saglit lang. Parang sinabi niya na deserve niya yung, yung hatol, parang ganun ata. Hindi kasi, ang labo-labo din kasi nitong magsalita, hindi maintindihan kasi minsan parang niyang kinakain eh. Hindi ko ba alam. Kasi nga, di ba, bangag nga siya. So, ewan ko, kung hindi magaang mukha, yung pagkasalita niya, alam mo yun, tapos, yun nga parang ngumisi nga siya, na parang parang ganun siya, na nakakabuisit, alam mo yun. Ito, tignan natin, ulitin natin guys, saglit lang. Kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera.
We tried everything, and for many years, and the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Alam mo yun, nakakabuisit lang yung mga reaksyon na minsan mas maganda na nga lang na hindi na to nagsasalita kasi yung mga sinasabi niya minsan hindi niya iniisip na nakakasakit siya. Na alam mo yun, kasi nga 'di ba, sabi nga nila, usapan nga laging may script yan pag nagsasalita. Ngayon na siya, nararattle siya pagka wala siyang script. Kagaya nung nangyari sa Australia, 'di ba, yung interview niya na narattle siya doon na parang na bad trip pa siya. Kaya kailangan daw, finifeed daw yan, minimemorize ata niya or something na gano'n na hindi niya kayang maggawa ng speech or mag-impromptu. Kailangan talaga meron siyang though hindi naman din hindi naman din bawal yun or okay lang naman siguro din yun. Ang problema mo lang kasi minsan, kagaya niyan, hindi naman sa puso galing yung mga sinasabi niya, which is kung ikukumpara mo doon kay Tatay Digong dati, talagang alam mo yung maiiyak ka. Ito naman, kung kay Tatay Digong, pag nagsasalita siya, nafe-feel mo, nagiging emotional ka, minsan naiiyak ka pa, nadadala ka. Ito naman, pag nagsasalita siya, nakakabuisit siya. Alam mo yun, yung parang kulang na lang patukan mo na siya yung ganun Alam mo yun, though syempre presidente siya, hindi mo po pwede yun na saktan mo siya or something na ganun. Pero ibig ko sabihin, hindi naman yung literal na ganun, pero yung alam mo yung sentimiento lang ng tao na kapag nagsasalita siya, tapos iintindihin mo ng matagal, parang iisipin mo na yung mga sinasabi niya na wala man lang siyang parang ka-care, ganun. Na basta may masabi lang siya, may magkaroon lang siya ng speech, at least magkaroon lang siya ng reaction. Na sinasabi pa nga nila, di ba yung mga ibang nagbo-vlog na sinasabi nga na naiinis daw yan pag ginigising ng maaga, kailangan daw tanghali or something like ganon. Pero syempre, yun, yung mga sinasabi ng mga vlogger, yung iba kasi dyan talaga, meron talaga silang reliable source, kumbaga, totoo talaga siya. Kasi hindi naman yun kakalat kung kung pawang paninira lang, di ba? So yun. Tapos ito, tapusin na natin, konti na lang guys, ilang seconds na lang. And then, tignan ko kung meron pa akong makukomento sa lintik na to. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia. The law there is very strict, and one of ours has been taken away. So, yun guys, 'di ba parang gumanon pa siya, parang yun yung batas nila parang stricto sila ganyan. Anong ginawa mo, 'di ba? Kung si Tatay Digong yan, meron at merong gagawin yan. Kung sinabi mo na ginawa nyo ng lahat, tas wala pa rin nangyari. Pero bakit ngayon lang kayo nagbibigay ng statement? Nung napanood ko to kay Jojo, sabi niya parang October 5 pa ba to na nangyari? Na alam mo yon, hindi di ba si Tatay Digong ng mga panahon na yon, yung kunyari may lumapit sa kanila at sinabi na nila, agad-agad di ba, nagpapatawag yan ng parang conference ba yon? Basta nagbibigay siya ng statement. Ito naman, kung kailan tapos na, parang ilang days nang nakakaraan, saka lang siya magbibigay ng reaction kung nangyari na. So ano nga yung mga ginawa nyo na way para hindi siya matuluyang mabita. Alam mo yun, kasi wala naman yung parang lahat naman hanging, kasi lagi ka namang ganyan, wala ka namang mga ginagawa. Tapos sasabihin mo, ginawa mo ganito, ganyan. Kahit nga yung sa bridge, credit grabber ka pa. Sabi mo na porket sa panahon mo na natapos, hindi naman yun tinapos na, sinimulan sa panahon mo, natapos sa panahon mo Karamihan nga dyan na mga pinagawa ni Pangulong Duterte, pinastop mo nga yung mga ganon. So, alam mo na wala talaga siyang concern, na parang wala lang siya dyan, parang nilagay lang siya dyan para mangurakot, ganon, o kaya para utos-utusan, wala man lang siyang boses. Yung patunay na weak talaga siya, which is 3 years ganyan pa rin, wala pa rin pagbabago. Diyos ko. So ano na naman ang next? Di ba sinasabi pa nga nila na marami pa nga nakalinya daw na bibitayin or something like that. Ano yun? Ano naman ulit ang gagawin nyo?
'Diba? Antayin nyo na naman na may sumunod na wala man lang kayong ginawa. 'Di ba? Meron yung bang mga vloggers, guys, pwede nyong balikan. Kay Jojo, yun. Ang ganda nung pagkaka-discuss niya or pagkaka-present niya nung na to. Ako kasi parang short lang eh. Gusto ko lang siyang mai-share, may cover din sa vlog ko. Kaya ko kinover, aside from doon kay Pastor. I know tayo kanina, celebrate tayo kasi nga yung sa kaso na-dismiss na, alam mo yun, parang nabunutan din ng tinik mga taga KOJC. Tapos alam ko na itong hindi appropriate kasi nga yung last video ko is parang malungkot siya. Pero yun nga, gusto ko lang siyang bigyan ng reaction kasi parang nakakabuisit, nakakabanas lang. Hindi ko kasi siya ma-voice out. Pagka kasi nakaka-comment ako sa mga favorite na vloggers ko, hindi ko siya masulat lahat. So, sabi ko sa isip ko, dito ko na lang siya i-voice out. Kung may makanood man, at least, 'di ba, yung mga ibang subscribers ko. Although, hindi naman karamihan, pero at least, 'di ba, mas maganda kasi na mas marami yung mga vloggers na nag-share. Kasi in case man na, alam mo na, kilala man natin yung mga nakaupo ngayon. Yan, yung asawa niya na, alam na natin, yung devil na yan. May kakayahan sila magpa-take down ng mga diba? At least hindi mawala, kumbaga. At least merong backup, kumbaga. So, yun. Pero pwede nyo naman silang puntahan. As I always say, support ako sa mga Duterte vloggers. Ako kasi talagang pinapanood ko lagi si mga Banateros, of course, yung kumpleto na yan. Yung 5. Sila Master Judea, si Jay, sila kasi nadagdag kila Boss Dada, kila Banat Bay, tsaka si Coach Oli, tapos si Brothers Travelers din, si Sir Placido din, yan, sila Sir J, tapos yung sa Facebook, sila Sas, yan, sila Joey, yan, lagi ko silang pinapanood, si Sir Ibi din, pinapanood ko, tapos meron din ako, pinafollow ko din sila Doc Lorraine, sila Crisette Chu, ganyan, basta lahat ng alam ko na talagang Duterte talaga na hindi nagpapanggap, pinapanood ko. May mga ibang mga vloggers ako before na pinapanood. Pero nung parang naramdaman ko na hindi naman ata totoo tong Duterte. So, sabi ko sa sip-sip ko, hindi na nga lang ako manonood. So, yun lang. Yan, ang haba-haba na ng vlog ko for today, guys. Kasi bad trip ako dyan sa last na part na video. Ang short lang niya. At least, as in 5 minutes and 25 seconds lang. Pero dahil nga, napadaldal na ako sa visit ko kay, Bangag. Kaya humaba siya. So, yeah. Anyway, thank you so much, guys. At medyo, late na and kailangan ng mag-beauty rest ulit kasi may trabaho pa bukas. So, bye for now, guys. I'll see you again tomorrow. Thank you!